Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa moral development theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa moral development theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Particular na sa unang level, pre-conventional level, obedience and mutual advantage. Kamakailan lang ay naibahagi ko na ang unang level at ang unang stage. The pre-conventional level, stage 1, obedience and punishment. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Ang unang level ay level 1, pre-conventional level. Ang mga tao na under ng level 1 ay gumagawa ng decision base sa consequence na makukuha nila. Sa stage 1, obedience and punishment, dahil sa fear at punishment, hindi nila ginagawa ang isang bagay. Natatakot gumawa ng aksyon kasi natatakot sa punishment o kaya naman sa parusa. Ngayon, dadako na tayo sa stage 2, mutual advantage. Eventually, the child learns not only to respond to positive consequences but also learns how to produce them by exchanging favors with others. So, sa stage 2, ginagawa naman ng isang bagay dahil sa self-interest o reward na makukuha. The new ability creates stage 2, ethics of market exchange. At this stage, the morally good action is one that favors not only the child but another person directly involved. Diba, sa stage 1, ang basehan ng bata kung tama ba o mali yung ginawa niya ay yung response ng mga nakatatanda sa paligid niya. Kapag nagalit, ibig sabihin mali yung ginawa niya, at kapag naman natuwa, ibig sabihin tama yung ginawa niya. Dito sa stage 2, kapag naman may nakuha siyang reward o pabalik sa kanya, ibig sabihin tama yun. Kapag wala naman siyang nakuhang reward o wala naman siyang nakuha pabalik sa kanya, ibig sabihin hindi tama yun. A bad action is one that lacks this reciprocity. Katulad nga ng binanggit ko kanina, kapag wala siyang nakuha pabalik sa kanya, ibig sabihin mali yung ginawa niyang desisyon. If trading a sandwich from your lunch for the cookies in your friend's lunch is mutually agreeable, then the trade is morally good. Otherwise, it is not. This perspective introduces a type of fairness into the child's thinking for the first time. However, it still ignores the larger context of actions, the effects on people not present or directly involved. In stage 2, for example, it would also be considered morally good to pay a classmate to do another student's homework or even to avoid, provided that both parties regard the arrangement as being fair. Sa stage 2, kapag fair yung naging trading para sa mga bata, tama yon. Pero kapag unfair, mali yon. Halimbawa, may ibinigay ako sa'yo. Dapat magbigay ka rin sa akin para makonsider yon as tama. Pero kapag wala kang ibinigay sa akin at hindi naging fair yung ating agreement, ibig sabihin mali yun. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Moral Development Theory, Pre-Conventional, Obedience, and Mutual Advantage. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!